Ito para sa mga kababaihan, lalo na yung humiwalay sa asawa, hiwalay sa asawa, o yung mga teenager, mga bata pa na naanakan. Common naman na ito, di ba? Hindi naman natin pwede itong ibaliwalain. Is talaga nangyayari na to sa kahit anong araw, nangyayari na ito, di ba? Yung mga bata na, syempre mga bata pa nagkakamali. Kung mga matatanda nga nagkakamali, lalo na yung mga bata. Tapos nagkaanak ka. Tapos magkakaroon ka uli ng relasyon. Alam nyo, minsan kaya yung ibang mga babae na hiwalay sa mga asawa, minsan nakipagrelasyon sila sa lalaki para may bubuhay sa anak nila, sa mga anak nila. And then mangyayari, magkakanak sila uli. So madagdagan na naman yung anak nila. Diba? Alam nyo, the best na talaga kung humiwalay ka sa asawa mo or nahiwalay ka, mas maganda kung mag-focus kayo sa mga anak nyo. Mag-focus kayo kung paano nyo sila buhayin. Or kung may darating talagang lalaki sa buhay nyo, bakit hindi? Kung na-in-love ka, di ba? Pero mas maganda iwasan yung magkaroon uli ng anak. Mas maganda talaga yun. Kasi, alam mo yung, ako kasi isi-share ko lang yun sa akin. Nung humiwalay ako sa asawa ko, nagkaroon ako ng relasyon, di ba? Sa iba. Pero hindi na ako nag-anak. Ano ang sabi niya sa akin? Ano ang assurance ko sa'yo kung hindi ako magkakaanak sa'yo? Natawa ako. Sabi ko, hindi assurance sa mga anak para hindi magkahiwalay ang mag-asawa o magka-partner. Kasi kung assurance sa mga anak, wala na sana naghihiwalay na mag-asawa. Diba? So, kayo mga babae, huwag kayong basta magpauto sa lalaki. Kasi pagdating ng araw, kayo maging kawawa. Kung halimbawa, hiwalay din siya, may anak na rin siya sa una niyang asawa at may anak ka rin, but may anak na kayo, di ba? Hindi na yung kailangan ng assurance daw para hindi maghiwalay. No? Kasi yun na nga hindi ka nga sigurado, di ba? Tapos mag-aanak ka sa kanya. Paano kung magkahiwalay ka, di may anak ka na naman sa ibang lalaki? Di ba? May anak ka na So kung gusto mo magrelasyon, di makipagrelasyon ka. Pero iwasan mo magkaanak. Kasi walang assurance sa relasyon. Kung yung mag-asawa nga kasal, naghiwalay pa. Di ba? Para sa akin may anak na ako At yung mga anak ko talaga na legal dahil kasal sa asawa ko talaga, di ba? So, ikaw ang guguhit ng kapalaran mo kung paplanuhin mo. Pero kung tatanga-tanga ka, hindi mo gagamitin ang utak mo, talagang magkakaroon ka ng anak sa iba-ibang lalaki. Hindi ko hinuhusgahan yung mga babae nagkaanak sa iba-ibang lalaki, pero siguro na masyado lang silang nadala sa pagmamahal sa lalaki, hindi sila nag-isip, di ba? Kaya alam mo kayo, kung gusto nyo gawin, marami namang mga pwedeng gamitin para wag kang mabuntis. Magiging practical na tayo ngayon. Tayo mga babae, magiging practical tayo ngayon para hindi tayo kawawa. Di ba? Lalo na yung mga babaeng humihiwalay sa asawa. Ako, humiwalay ako sa asawa ko, pero hindi ako nag-anak sa ibang lalaki. Kasi ipalagay natin magkakaanak ka magkaroon ng tendency niya, may selos dyan Kasi syempre, mas mahal niya yung anak niya kaysa anak mo sa unang asawa mo, di ba? So, para maiwasan yung pangyayari na yun, choice ko na hindi ako mag-aanak. And then, kung hindi man mag-work yung relasyon namin, nakadaling umalis. Kasi hindi ako nabubuhay sa lalaki. Sabi nila, iba, nagtiis siya sa asawa niya kasi mahal niya. My God, magtitiis ako dahil mahal ko siya. No! No, hindi ako ganon. Hindi ako magtitiis. Mag-stay ako sa isang relasyon dahil mahal niya ako, dahil nire-respeto niya ako. Di ba?
Dahil nagkaroon ako ng isang relasyon na never niya akong minura, never niya akong pinasama ang loob ko. Kaya hindi lahat ng lalaki walang hiya. Okay? Kaya pagka nagkataon sa isang lalaki na asawa mong walang hiya, na nanakit sa'yo, pinagbuhatan ka ng kamay, nilalait-lait ka, iwanan mo agad, sweetheart. Huwag mo nang hintayin dumami ang anak mo. Okay? Bye!